Bukod po sa pag-aayuno sa pagkain, hinihikayat ng simbahan ang mga Katoliko na isabay na rin ang digital media fasting. Sa pagsimula ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday, marami sa ating mga kapatid ang payag sa digital fasting. Kaya live mula sa Parañaque City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, tuloy-tuloy pa rin ba ang mga nagpapahid ng abo dyan sa Baclaran Church? Oo, Julius Cheryl, halos oras-oras yung mga naging misa rito sa National Shrine of Our Mother Perpetual Help magmula pa kaninang umaga. Bukod kasi sa Baclaran Day ngayong araw ng Miyerkules, nataon pa ito sa Ash Wednesday, kaya naman marami pa rin taong nakapila dito sa pagpapapahid naman ng abo o ng krus na abo sa noo. Pero paalala nga ng simbahan, bukod sa pagpapalagay o pagpapatanda ng krus sa noo, dapat sinasabihan din ito ng fasting o pag-aayuno hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin sa paggamit nga ng digital media. Pagpasok pa lang sa compound ng Baclaran Church, may mga estasyon agad dito na sasalubong kung saan ginagawa ang pagpapahid ng krus na abo sa mga noo. Tanda raw ito ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos. Para sa mga Katoliko, ang ritual na ito ay hudyat ng simula ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda bago ang Semana Santa at ang Pasko ng muling pagkabuhay o Easter Sunday. Panahon din ito ng fasting o pag-aayuno para sa mga edad 18 hanggang 59, habang abstinence o pag-iwas naman sa pagkain ng karne para sa mga edad 14 pataas. Pero sa isang pastoral letter ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, dapat gawin din daw ang digital media fasting o paglimita sa oras sa social media, streaming, gaming at iba pang online activities. Sa ganitong paraan, mas nagkakaroon doon ng oras para sa pananalangin, pagninilay-nilay at mas malalim na ugnayan sa Diyos at kapwa. Ilan sa mga pwede raw gawin ang pagbawas ng paggamit ng telepono at bawas oras sa pagbababad online. Pwede rin magtakda ng device-free time at gamitin ito para sa pagbabasa ng Biblia o kwentuhan kasama ang mga mahal sa buhay. Pagbibigay din ng CBCP, hindi sila kontra sa teknolohiya, lalo na kung nagagamit naman ito bilang instrumento sa kabutihan at hindi hadlang sa espiritual na buhay. Wala naman daw problema rito ang ilang kabataan na handa nga raw ibaling sa ibang bagay ang pagse-cellphone. Para makapag-self-reflect din, tsaka para maranasan ko yung walang social life within the day. Marami po kasi akong physical activity like mag-gym po ako and magtatakbo po ako. Kapag sa bahay po, nauutusan po kayo gumawa ng mga gawaing bahay. Tapos may responsibilities pa po kayo sa school na dapat gawin nyo. Bukod sa fasting at abstinence, payo rin ng simbahan na hindi dapat kalimutan ngayong araw ang pananalangin at pagbibigay tulong sa kapwa o almsgiving. Sa mga kapatid nating galing trabaho o eskwela at hahabol pa lamang dito sa Baclaran Church, patapos pa lamang yung 7:30 p.m. Mass at susundan naman ito ng huling misa na 8:15 p.m. na misa nga ngayong gabi. No? Kaya naman handa naman daw yung pamunuan ng Baclaran Church dahil hindi bababa sa 10 stations yung pwedeng pilahan ng mga kapatid nating Katoliko para nga sa pagpapahid naman ng krus na abo sa noo. Paalala lang ng simbahan, yung mga krus na ipinapahid nga at tinatanda sa ating mga noo ay hindi na dapat ginagawang fashion statement o finiflex pa. Ito raw ay tanda na tayo mga Katoliko ay makasalanan at dapat itong pagsisihan. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Julius Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.